unless years ago ako po'y dumaan doon. But I've never stayed there. I do not know, but I read. Because Britain used to be the bearer of the gospel. 200 years ago, 100 years ago, they were the bearer of the gospel. Sila po ang nagdala ng ebanghelyo. From them came the father of modern missions, William Carey, Livingstone, China Inland Mission, Hudson Taylor, and many more. Nanggaling talaga sa kanila. So they held, the light of the gospel, which was transferred to America. Ang Amerika po ang bearer ng gospel for a long time, and then ay karoon ng decline. The Supreme Court, this is a landmark decision, but it's a dark decision, of course. When they threw up prayer in America in 1961, what happened to the public schools? The public school was opened. Ngayon, rampant ang shootings, rampant ang drugs, rampant ang everything. In 1961, 1973, they ruled in favor of abortion. 50 million babies have been aborted since then. Imagine 50 million babies. And then this one again. So the things that are happening around us should wake us up. Hindi naman sa punto ng bangot, na parang, ano nangyayari sa mundo? Hindi naman ganoon. No? But just to be conscious of the fact that indeed we are living in the last days. How much more time do we have? Hindi naman tayo yung parang, anong nangyayari sa atin? Hindi po ganoon. Just do what we have to do. You pray. You pray. When I passed the age of 50, sabi ko, this is towards the second half of my life, Lord. So what should I do? Anong dapat kong gawin? Lord, if God gives me the strength for the next 20 and 30 years at di pa siya dumadating, what should I be doing? So dapat meron akong plano sa isip ko na anong dapat kong gawin sa next. Para dun sa iba, medyo maiksi na. Mas maiksi pa kaysa sa akin, no? No, I'm 54 years old, parang nagkakraming na ako, Lord, wala pa akong nagagawa para sa iyo. Paano pa kaya mas matatanda sa akin ng konti? We should be thinking about that. Why? Because our destiny, eternal destiny, is at stake. Ibig sabihin nun, ano yung ating kahinatnan doon? So, Isaiah 61 verse 1 says that Christ was anointed by His Father. That was for the Messiah. That was a scripture for the Messiah. So, who anointed Christ? The Father. The name Christ actually means anointed one. Anointed one. And you notice in Scripture, mapapansin niyo sa Bagong Tipan, na ang Panginoon, ang complete name niya ay the Lord Jesus Christ. Lord pertains to the Father, Christ, Jesus pertains to the Son, and Christ pertains to the aspect of the Holy Spirit. Jesus Christ, the anointed one, that's what it means. Jesus Christ, the anointed one. In Acts 10 and 38, Peter tells us, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. It was the Spirit of the Lord that anointed Christ to preach. Okay, so, as well, sino nag-anoint po sa akin? If ever may anointing man itong ginagawa ko rito o wala, it's the Holy Spirit who anoints. Every Christian preacher and teacher is the Holy Spirit who anoints. And that's what makes the difference. We're not public speakers. Di po kami politicians. We're not into public speaking. We are messengers of God. So iba-iba po ang style natin. And every culture have different styles. Merong mga pasigaw kung mag-preach, merong malumanay mag-preach, merong pong marahan, merong mabalasik, merong komiko na mag-preach. However it is done, and it is done in the name of the Lord, may it edify the hearer and bring conviction. May we be a channel of God's anointing for wisdom, for knowledge, for counsel, for strength,
for reproving, for convicting, for challenging, for bringing people to the altar, to repent and turn their backs from sin. Ano man po, at pag tayo at kayo naman ay nanonood na iba-ibang mga preachers, bukod po sa amin, makikita nyo how anointed can Christians be. Pag sila po ay sa pagbaba nila sa pulpito, para silang mga sabi nga natin, hindi makabali ng anuman. Pagdating nila dito, very on fire po sila, no? And that's because the anointing of the Lord is upon them. So, yun pong Spirit of the Lord ay kailangan po nating lahat. Sapagkat tayo pong lahat ay witnesses for Christ. Tayo pong lahat, whether sa informal or formal na setting. Pag sinabi pong formal, yung ganito, pag informal, yung nakikipagkwentuhan tayo, o may nagtanong sa atin. Tayo naman po ay mayroong mga kaibigan din, na mga binabae at saka binalaki. Ngayon, ano masasabi ninyo? Legal na kami sa Amerika. Parang gano'n. So pwede tayong malumanay na, alam nyo, we can discuss, with them. Pwede tayong makipag-talastasan sa kanila sa maayos na paraan. Siyempre, Biblia ang gamit po natin. Ano pa ang pagbabasihan natin? Sabi nga po ni Franklin Graham sa paglabas po ng decision na ito, it's not the Supreme Court that defines marriage. Sabi niya, God defines marriage. And I say amen to that. Dinefine na po ng Lord ang marriage sa Bible. And it is the union of a man and a woman. Nothing more, nothing less. Walang buts, ifs, open clauses. Wala. Yun lang ang definition ng God. Weeks before this, kung kilala nyo who was that Olympian ng US, Sister Linda Jenner, si Bruce Jenner, siya po ay transgender. Dating lalaki po siya. Ano ba siya? Runner ba siya sa Olympics? Decathlon. Medalist po ito. Gold medalist ng US. I think it's the 1970s, no? Kasi 65 years old na siya. Transgenderized na po siya. Ibig sabihin, babae na po siya. Kayo mga babae, kung anong meron kayo, meron na siya ngayon. Okay? Tapos merong isang actor, di ko alam kung Christian siya, baka si Clint Eastwood yata, di naman Christian si Clint Eastwood, o si Sylvester Stallone, I do not know. But someone from the actors na America nagsabi niya, he might have all the features of a woman, pero ang kanyang chromosomes yung pa rin. Hindi nagbabago yon. Totoo naman po yun eh. Lahat tayo merong sariling chromosome. Male chromosome, female chromosome, at hindi mo nababago yon. You may be able to replace and change, the outward feature of a person. At yun nga, nagiging transgenderized po sila with the help of medical science. Medical science, if used properly, is a blessing. And medical science, if used improperly and against the principles of God, become a curse. At yun po. 65 years old, transgenderized yung tao. Nakakalungkot po yan. And people are applauding this. People are applauding. Kaya po, tulungan nga po tayo ng Panginoon, patuloy lang po natin ipag-pray, ang ating bansa, ang ating mga sarili. Ito po ay hindi po panlalait sa sinuman, kundi ito po ay, nais ko lang po ma-awaken tayo sa kalagayan na po ng sanlibutan natin at madulog natin sa Panginoon sa panalangin. So the spirit of wisdom, kalawa, the spirit of wisdom. What is wisdom? In the Hebrew word po, which is chokmah, wisdom is the ability to to act wisely. To act wisely. At ang practical definition po ay the ability to make right choices and therefore to live life skillfully. To live life skillfully. And our life constitutes thousands, if not hundreds of thousands of choices. Today alone, ano yung susuot ko? Anong kakainin ko? Anong breakfast ko? Paano ako pupunta sa church? Magta-taxi ba ako? Mainit ngayon. Mag-taxi ako. Choices. We need wisdom. Saan ba ako dadaan? Kahapon, nagbiyahe po kami.
Pagpasok ko sa Maynila, ang Jose Abad Santo, ang Bonifacio, ay barado. So I have to make a decision. Daan-daan, kumanan ako, Cloverleaf, packet sa EDSA. No, tuloy-tuloy. Pagdating na naman sa Cubao traffic, I need to make another decision. No, sasagasain ko ba itong traffic na ito? O dadaan ako sa Timog, which I did. Dumaan ako sa Timog. And happily, I did that. Pagdaan ko na naman po doon, kakanan ba ako sa Aurora? Pero, didiretso ko yung Gilmore. Na traffic din dito sa kanto ng Green Hills. No, yung Green Hills. Nag-divert na naman ako. Happily, I did. Nakarating po kami ng mga life consists of choices. So we need the wisdom of God, even for heavier choices that we make, decisions that we make. Sabi po sa Bible, Proverbs 9 and 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag nadidevelop po yung fear of the Lord sa atin, it will be that we will not easily make decisions haphazardly. Ibig sabihin nun, mag-iingat po tayo makagawa ng mga desisyon sa buhay natin kasi meron tayong fear of the Lord na baka mali siya tayo ng landas kung susundan ko ito. And many times, kung ano yung po yung komportable at masarap sa ating pakiramdam, siyempre yun ang susundin natin. Pero hindi po garantiya na dahil magandang pakiramdam natin sa bagay na yun, ayun na ang desisyon ng Lord. Kaya kailangan natin ng fear of the Lord. Now, wisdom is a gift of God, or a gift from God. Sabi po sa Proverbs 2:6, for the Lord God gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Bigay pala po talaga ito ng Diyos. Ecclesiastes 2:26, for God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in His sight. Wow! Yung palang tao na nais na maging mabuti sa harap ng Panginoon, bibigyan ng karunungan ng Diyos. But to the sinner, He gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before God. Wow, may reward pala tayo naghihintay sa Lord. Taga-kolekta pala natin yung mga unbelievers ng kayamanan at itatransfer po sa atin. Yun ang sabi ng verse 8. This also is vanity and grasping for the wind. So, ang wisdom nanggagaling sa Panginoon, binibigay po sa atin. Na hindi po natin pwedeng bilhin ito, ito ibinibigay sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Okay. Now, in the Bible, particularly in the Proverbs chapter 7, sabi po ni Pastor Bailey, there are 7 aspects of wisdom that the book of Proverbs tell us we must do in order to have a meaningful life. And these are practical. 1, sabi po niya, obey your parents. Obey your parents. Napakasimple. Alam nating lahat, sundin mo ang iyong mga bagulang. Now, there's a difference between obeying your parents and honoring your parents. Children, obey your parents, for this is pleasing to the Lord. When we are young, we obey our parents. Every instruction, obey po natin sila. Now, sometimes our parents, especially if they are not Christians, do not understand the will, the purposes of God. And so, meron silang mga pangarap sa ating buhay. Meron silang mga desire para sa ating buhay. And that's the point in time when we can continue to honor our parents but not necessarily obey them. Pagkat alam na natin yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ito po ay punto na kung saan tayo po ay pumapasok na sa adult stage of life natin. Na ibig sabihin tayo po ay tao na. Hindi po ito yung pag lumalaki tayo. Pag ang mga bata po, binigyan nyo ng panahon para mga tuwiran sa inyo, bata pa sila. Hindi nyo po kayang utusan ang batang marunong mga tuwiran. May mga magulang, nagpapalaki ng anak nila. Kunin mo ito, bakit ako? Bakit hindi siya? Kaya po ang bata, hindi mo dapat bigyan ng katwiran. Hindi mo dapat bigyan siya ng parang adult siya. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang po. O sige, mamaya na lang. Gawin mo kaya yon, ganun ka magpalaki ng anak mo, aalipinin ka ng bata. Mami, hindi pa ako nagugutom, mamaya na.
At merong mga batang pinalalaking ganyan. No, sabi po noong mga disiplina, ang sarap paluin sa puwit. At totoo naman. Maldito, maldita ang tawag natin sa mga batang iyon. Kaya po, habang bata pa, binigyan tayo ng karapatan ng ating Panginoon na i-train sila sa daan na dapat nilang lakaran. Maliit pa po sila. Ang prinsipyo po na natanggap ko mula sa tagapagturo natin, mga una, habang bata, mahigpit, habang lumalaki, paluwag. Sa mga parents naman na iba na hindi alam ang salita ng Diyos, habang bata, maluwag, pagpalaki, pahigpit. Paano yun? Wala na, baluktot na eh. Hindi mo na maitutuwid. Kaya bata, higpitan mo. Hindi ka pwedeng lumabas. Ba't hindi ako pwedeng lumabas? Basta hindi ka pwedeng lumabas. Hindi mo pwedeng explain sa kanila lahat eh. Di ba? Hindi mo pwedeng explain sa kanila lahat. Maraming batang nawawala. Nung kami po yung nakatira sa Gonzaga, yung mga basurero nung araw doon, dinampot yung isang bata, nilagay sa sako, nawala yung bata. Di ba? Yung panahon natin na iba na ngayon. So, hindi mo pwedeng bigyan sila agad ng katwiran. As they grow older, ito naman po yung balanse doon. Ako'y pinalaki sa tahanan na pag may bisita, huwag kang lilipa-lipa na at baka pag-alis ng bisita ay masipa ka. Yung tipong gano'n, ano? Kaya kami, lumaki tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay makipag-usap. Tao sa bisita. O siyempre, ngayon marunong na tayong salita ng Diyos, ba't naman natin itutuloy yung ganong disiplina? O dibigyan na naman natin ng kalayaan yung ating mga anak. Pwede kayong nandito, andyan yung bisita, pwede kayong nandito yan, pero huwag nyo namang iinumin yung soft drinks sa bisita natin, ha? Hindi kayo kay nanay, ha? Ganoon. So hopefully, ay nagawa ko po yun nagawa ko yun sa aking mga anak, kung ako po ay conscious doon. So, ibig sabihin, binabalansin naman po natin yung old school na walang kapararakang disiplina, hambalos dito, tambalos doon. I'm not talking about that. Hindi po yun ang sinasabi ko. Pero, obey our parents. Kayo mga young people, obey your parents. Sometimes we feel we know better than our parents. Oo, siguro, no? Sa iPad, sa cellphone, sa internet. Pero I tell you, hindi sa lahat ng bagay. Pwedeng tingnan tayo ng ating mga anak na old-fashioned, fine yun. Ganun naman talaga ang generations eh. Lagi merong ganon. Merong lagi may old-fashioned, merong trendy, merong ganon. Hindi baling matalo tayo ng mga anak natin pagdating sa pag-handle ng cellphone, ng iPad, ng internet, ng mga multi-apps. Pero dapat hindi tayo talunin ang ating mga anak sa kabanalan, sa pagsunod sa Panginoon, sa pagkatakot sa Diyos. Pwede nila tayong malait pagdating sa cellphone. Payag tayo dyan. Pero pagdating sa kabanalan, pagdating sa pagkatakot sa Panginoon, meron ba tayo nito? Kalawa, it warns us, avoid bad company. 1 Corinthians 16:33, no? Bad company corrupts good character. Bakit noon pa naririnig natin sa magulang natin to? Iwasan mo yung masamang barkada. Have we not? Dapat nasabihan ba kayo ng ganito? Amen. Lahat tayo. Umiiwas ka. Bakit? Sapagkat totoo ang salita ng Diyos na madaling makahawa ang masama kaysa makahawa ang mabuti sa masama. Tandaan po ninyo ito. Madaling makahawa ang masama sa mabuti kaysa yung mabuti makahawa sa masama. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero ganon po talaga. Ganon po talaga. Kaninong company kayo nag-i-enjoy? Let me ask you young people. And this is a serious question. Mas nag-i-enjoy ba kayo sa mga company, ang ka-company yung kasamahan ninyo, yung mga ka-opisina nyo na mayroong green jokes, na habang kayo nasa Starbucks o nasaan man kayong kainan, ang pinag-uusapan nila ay mga artista, mga trends, mga kung ano-ano. Nasaan ang puso natin? Nasaan yung puso natin? Matakot tayo pagka po tayo ay yun na yung ating kinahuhumalingan. No, masaya tayo na pag-uusapan yung mga bagay na yon. Pero have we talked about God lately with a friend?
Have we conversed with a fellow Christian about, what God did to us? What was our devotional this morning? Napag-uusapan ba natin yun? Huy, alam mo, nag-speak sa akin si Lord ngayong umagang to. Grabe, ito. Whereas yung nakita mo ba yung bagong ano? Ano ba yung bago may item sa Lazada? Ang ganda-ganda. Ang mura lang. Kita mo ba yun? Kasi ang dami pong mga, mga advertisement. Nabili na ba yung binibenta ni Maui? Nabili na po. Maui, ang sipag mo Sige, avoid company. And then, number 3, exhort us, seek wisdom. Lord, kayo po ba yung hirap na hirap kayo, whether sa academics o sa buhay, yung, Lord, kailangan ko ng wisdom mo, kailangan ko ng wisdom mo, kailangan mo ng wisdom mo. Yung pinag-pray po natin, nandiyan siya sa ating prayer. Ay, tinawagan ko po yung pastor na yan, Pastor, nasan ka? Andito ako sa work. Ha? Ba't ka nasa work? You're supposed to be confined in a hospital. Slurred na yung kanyang salita. Nagtatrabaho pa po siya kasi dinidemand siya ng kanyang kumpanya na magtrabaho. Pastor, dapat nasa hospital ka na niyan. Ayaw kitang i-alarm, pero please, pumunta ka na sa doktor mo, please, agad. Yung ba yung, ba't ganun yung, nakita ko po yung tatay ko na stroke, nanay ko na stroke, yung ibang tao na stroke. No? Nakita ko po yung hirap both, noong pasyente at saka yung nag-aalaga sa pasyente. Pastor, bakit nandiyan ka pa? Lalahanin mo yung asawa mo, lalahanin mo yung anak mo. Dinidemand ng work. Dinidemand ng work. Dinidemand ng work. Hindi ako pababayaan ni Lord. Siyempre, sa Panginoon na po lahat. Sa Panginoon na lahat. Pero wag po nating isa-isip na umabaliwalaan natin yung health natin, ay nandun yung biyaya ng Lord kahit na binababayaan natin yung health. Avoid bad company. Seek wisdom. Ang wisdom ng God sa kanya, para sa kanya, pumunta na siya sa doktor. At tanungin niya na yung doktor, maging insistent siya. Dok, slurred na yung pananalita ko. Ganito na siya magsalita. Slurred na po yung pananalita ko. Hindi po dapat ako nasa hospital na. Talaga, Pastor, slurred na yung pag... Kailan pa ba yan? Sabi ko, June 2. Dok, June 2 ka pa ganyan. Nagpupunta naman po ako sa doktor. May medication ka ba? Pastor, meron po. Yung, alam mo, yung kaba mo talaga na anytime Di ba? Anytime. At ito naman po para sa akin, para sa ating lahat. Lalo sa ating may mga health issues na. Okay, ano pa? Number 4. Be kind. Ako po'y guilty rito, no? Yung be kind. Be kind to animals. Hayop. Kami po ay nag-aalaga ng pusa sa bahay namin for the sake na mayroon pong magtaboy ng daga. At ako po'y napapayag na mag-alaga ng pusa dahil sa lalaki ng mga daga sa aming bahay. Ngayon, wala na po, completely set free na. Eto ngayon. Ang predicament ko po, siyempre ang mga pusa, lalo na ang babae, nagdadalaga po yan. Naghahanap ng partner. At gumala-gala ang aming pusa. At nabuntis. Dreadful po sa akin. Mga anak, dadami. Nakasurvive po ako. Sa unang panganganak niya, na-dispose na namin. Thank you, Sister Bing. Eto na naman, nagdalaga na naman. Pagka ang pusa po maganda, maputi, no? Nagdadalaga po yan. Kaya lagi namin sinasara. Yung mga bintana namin, naghahanap po ng partner. Kaya biro ko doon sa pusa namin, muling nag-happy-happy ka na naman. So yun, sabi ko kay Lynn, bago ko buksan yung kwarto namin, Lynn, sara mo yung pintuan. Kasi po ang ginagawa niya, pagbukas ng kwarto namin, bigla siyang, tapos lalabas sa bintana namin. And I'm so happy pag nakikita ko yung frustration niya. So mabilis na dali, tapos sarado yung bintana. Tapos titingin siya sa akin na gano'n. Sabi sa kanya, be.
At minsan po, sa panggigigil ko sa animal, hindi ako kind sa kanya. You know what I mean? Hindi ako kind sa kanya. Pero pinagluluto pa namin ng ulam yon. So, be kind, no? Sa tayong kindness po, hindi po natural sa atin ang maging kind. Alam ko na meron po tayong mabubuting ginawa, pero hindi po natural sa atin iyon. Very quickly lang, no? Meron pong isang tao, nag-drive siya ng sasakyan niya, nadaanan niya yung matanda, no, na nagmamaneho, pero flat tire. So, bagamat malapit na po magabi, pauwi na siya, tumigil siya, tinurungan niya yung matanda sa flat tire niya. Tapos binibigyan siya ng matanda ng pabuya. Sabi, hindi po, okay lang. At yung principle na nasa isip niya ay, pass it forward na lang po. Yun. Sa iba, gumawa kayo. So, nangyari din sa matanda, tuwan-tuwa siya, may tumulong sa kanya. Dumaan siya sa isang restaurant para po kumain. At kumain po siya doon. At habang kumakain siya, sabi ng matanda, siguro nabasa niyo ito sa internet. Sabi matanda, bless ko kaya itong babae na ito. Sabi niya ganoon. Bless ko kaya itong babae na ito. So, sa halip na maliit na tip, malaking tip yung binigay niya. Binigay niya ng $100. Yung babae, of course, ano niya na 100. Tuwan-tuwa po yung babae dahil yung babae na yon ay malapit ng mga anak. At sila nung asawa niya ay nagpipray. So, nagtatrabaho po yung babae, gabi na po siya umuwi na po siya sa kanilang tahanan. Dinatnan niya po yung asawa niya, natutulog niya. At masimas niya yung ulo ng asawa niya, ganyan. Binless niya yung asawa niya. At sabi niya sa asawa niya, hindi mo alam, may blessing tayo ngayon. The same person who did the kindness to the old woman. And there's an American saying, what goes around comes around. Ibig sabihin nun, yung ginawa mo sa iba, babalik din sa yung kabutihan. At ganun po ang kindness. Bumabalik talaga sa atin. At kung hindi man mismo sa atin, sa ating mga anak. Sa ating mahal sa buhay. Number 5. Keep and guard our hearts. Paano natin po i-keep, i-guard yung hearts? Sa tingin ko, inculcate yung godly values. Yung values ng Lord. Kaya nga, ano ba ang nagpapatakbo ng buhay natin? Pinapatakbo ba tayo ng wants? No? Lagi po natin na i-quote yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ano po yung nagpapatakbo ng buhay natin? Yung mga wants ba ng buhay natin? O kung ano yung necessities? Hindi wants, kundi ano yung necessity. Ano bang necessary? Ano bang kailangan ko ngayon? Ano ba ang dapat na nasa loob ng tahanan na ito? Ano ba yon? Dapat ba akong magbago na ng relo? Dapat bang baguhin ko na ito? No, sa kabutihang palad po, bilang isang mabuting patotoo sa Panginoon, nagsimula po ito noong 2007, papunta po ako ng Brunei noon, nabasag po yung aking relo. At masama po yung pagkabasag, pero wala ko relo. So, suot ko po yung aking relo na basag. Pagdating ko po doon sa Brunei, napansin ng aking inaanak. Doon sabi niya, nung basag na po yung relo mo. Oo, papunta ako sa airport, nabasag to eh. Sabi ko, siguro makakabili rin. Pero sa totoo lang, wala po ako talagang pambili at that time. No? At tapos, from Brunei, diretso po kami in Singapore. Pagdating ko doon, sabi ni Sister Ami sa akin, uy, meron kang package doon sa office mo. Na parang relo. So, yun, pinalitan po ng Panginoon ng isang relo. So, hindi ko po ugali na magtabi ng maraming gamit pagdating sa aking sarili. Praise God, meron akong relo. And since then, the Lord has been, blessing me with watches, no? At inuugali ko po, sa kapurihan ng Diyos, nagkikip po ako ng dalawang klaseng relo. Yung isang pambara-bara, at saka po yung isang medyo ito po ay pang-formal ko na ito. Maliit, pwede sa polo, sa long sleeve, hindi nakabukol. So, sinusuot ko pa minsan-minsan para hindi po masira. Pero madalang. Yung isa pambara-bara. Meron po akong dating luma na, yung 2007, ay last year po, paalis po ako sa isang lugar, umuulan na po, biglang merong, sa church po ito, sa kong pinuntahan na lugar, kumakatok yung babae kasama yung anak niya. Di pinagbuksan ko po ng pinto, hindi pa nakakapasok si Sister Linda, dahil nga biglang umulan,
So, sabi ko, bakit sister? Sabi niya, Pastor, pag-pray mo yung mga anak ko, pag-pray mo. Sabi niya, di pinag-pray ko po yung dalawang anak niya. Nagmamadali kami nag-pray dahil umuulan na nga po ng malakas. Tapos sabi niya, Pastor, meron po kami regalo sa inyo. Pagbukas ko po, relo na naman. So sabi ko, Lord, ba't mo ako binibigyan ng relo? Meron pa akong relo. Yung pala, merong isang pastor, unbeknown to me, na yung kanyang relo, na binigay naman po ng isang pastor sa kanya, ay nasira na. Di nakita ko siya, walang relo. Sabi ko, Pastor, wala kang relo? Pastor, yung binigay po ni na relo sa akin, nasira na rin po. Okay. Kaya pala ako binigyan ng Lord ng bagong relo. Ako ang gagamitin ng Lord para sa kanya. At tinubad ko po yung relo ko. Sabi ko, Pastor, meron akong bagong relo. May nagbigay sa akin. Sa'yo na ito. So, mangiyak-iyak po siya. Sabi niya, ang bait naman ni Lord. Sabi niya gano'n. Nasira yung relo ko. Pinalitan niya ng relo. So, hindi po bago yung binibigay ko sa kanya. Kung totoo actually, pinagpipray ko po sana yon, papalinis ko. Nung pumunta po ako sa sabi, 700. Ang mahal pala. Sabi ko. Sabi ko, wag na lang muna. Sabi ko gano'n. Anyways, naibigay na po. So, anong mahalaga sa atin? Are we willing to let go of the things that we have? What convicts us? What judges us? What keeps us from keeping what we are keeping instead of giving them away as a blessing to others? Let's guard our hearts. Anong values ang naririto? Anong mahalaga sa atin? Anong pinahahalagahan natin? Tayo pong yung mga anak natin nag-aasawa na. Paano tayo mag-pray na mapapangasawa ng mga anak natin? Yung bang merong character? May personality? Yan. Ganun ba tayo mag-pray? God-fearing ba yung pinag-pray natin? No? Sabi nga sa young people, yung bang umi-escorte sa iyo, Christian na ba yan? Born again na ba yan? Pastor, umaaten na po. Hindi, tinatanong ko kung Christian na, umaaten na nga po. Talagang pilit na ginagawa Kristiyano para main, no? So, hindi lamang po yun, kundi yung talagang partner. Wala naman si Nico dito, kwento ko po ng konti. Sabi ni Nico sa akin, Tay, pag may manliligaw sa akin, ano ang dapat gawin? Sabi ko sa kanya, ando kami sa kotse po, inahatid ko siya sa trabaho niya doon sa Lampas sa Makati. Noon, 3 years ago. Sabi ko, maganda, makausap ko muna. Sabi ko, gano'n. Tawagan ako at nakausap ko muna. Ayun po, after 2 hours, may tumawag sa akin. Tundi ko na to, sabi ko gano'n. Naisahan ako nito Sabi, tumawag po, Pastor, ako kinabahala ako agad. Lord. Ayun, sabi niya, sige, halika, usap tayo. Pumunta po sa bahay, marunong naman po yung bata, may dala agad cake. Tip. Kanya-kanyang style po yan. Iba yung style ni Maui, iba yung style nitong batang to. So, merong agad cake. Marunong, sabi ko nga. So, usap po kami, tinanong ko po siya. Ito po, tip para doon sa mga Ang una pong tinatanong namin mga pastor, anong plano, ano ang calling mo sa buhay? Tinatanong po namin yon. No? Hindi po mataas yung standard namin. Hindi po, standard lang ng Panginoon. Meron ka bang calling? Ano ba ang layunin mo? Kasi at least alam namin kung ano po yung nais ng Diyos sa aming anak. No? At makikita na namin doon. At nung nagkaroon po kami ng kapayapaan na ayos naman, sige, ang paalam naman ay manliligaw, di manligaw siya. Ayun. So, nung later on po, gusto nang sagutin ni Nico, sabi niya, gusto ko nang sagutin. Okay. Ikaw naman, pakipot ka pa. Hindi mo na ba talaga kaya magpakipot? Binibiro ko po si Nico. So with our blessing, yun. And then, nandoon na sila. So to go. Kaya nga. So ano yung standard natin? Let's keep and guard our hearts. Yung plano natin. Ano yung mga plano natin? Kasi po ito magbibigay ng wisdom sa atin. Kung susundan ito ng mga kabataan, at tayo rin, mga adults, ililisya tayo ng Lord sa mga kapahamakan. Ano pa? Number 6, ito po ay para sa mga may asawa, not to commit adultery. At kasunod po niyan, yung number 7, be faithful and loyal to your spouse.
Kanina, nagbibihis ako, nangingiti ako, sabi ni Linda sa akin, ng Linda ko po, sabi niya, ba't ka nangingiti? Kasi naalala ko po yung conversation namin kanina sa breakfast table, nasungitan ko siya. Sabi sa akin ng Lord, mag-sorry ka. Nangingiti po ako. Kaya sabi ko, sorry ha. Sabi ko gano'n, sa mga kasungitan ko sa iyo. So, alam niyo po, napakasarap ng buhay na mag-asawa pagka ang plano ng Diyos ay nasusundan po natin. Wisdom ng Lord. Tapos po, naku, mag-alas 12 na pala. Okay, siguro doon po stop na po ako doon. Sapat na yung pagkain spiritual na yon. Namnamin po natin, no? Pag-aralan natin, basahin niyo yung mga verses na yon na tinura natin. At susunod po sa, kailan masusunod? Parang August 2 po, yata. August 2 ulit tayo magkikita. Huwag niyo po kami kalimutan ipag-pray, no po, habang wala po kami. Ito po ay medyo ambisyosong biyahe. Will be, I think, by train and by bus, we will be doing 1,500 kilometers na trip po. At dreadful po sana, kaya lang, yun yung wala, actually,